Magandang umaga, Laguna. Nandito po tayo ngayon sa Kalamba para kapanayamin ang isang political vlogger na si Sumbungan ng Kalamba. Magandang umaga po, Laguna. Andito po ako ngayon sa Kalamba para kapanayamin ng isa pong political vlogger na si Sumbungan ng Kalamba. Good morning po. Good morning, sir. Pwede po ba kayong makapanayam? Opo, wala akong problema. Thank you po. Kailan po, sir, kayo nagsimula as political vlogger? Matagal na, since 2016, yung naging presidente si Tatay Digong ay sinimulan ko itong aking channel, no? Actually, hindi pa talaga Sumbungan channel yung 2016 na ako'y nagsimula ng political vlogger. So, itong 2017 lang nagsimula itong Sumbungan channel kasi hindi po ako Facebooker. YouTuber po ako. YouTuber po ako. Hindi pa ako sa Facebook, nagla-live. Sa YouTube po talaga ako nagsimula as a political vlogger. 2016 pa po. Okay. As vlogger, bakit po political vlogger pa ang napili mong i-content? Sa iyong katanungan, maganda ho yung katanungan mo, Miss Jing. Maganda yung katanungan mo yan kasi kaya nga pinili ko itong political vlogger kasi since high school pa po talaga ako'y lumalaban talaga ng debate about politics, no? Naging champion din po ako nung fourth year high school ako, yung communism at saka anti-communism. So panalo po ako sa communism. At diba ang communist ay China. So nanalo po ako noon sa debate. Champion po ako noon sa buong school namin. Kasi ano po yun, crowded po yun. No? Ang pinili ko, communist, China. So anti-communist, siyempre Pilipinas. So nag-champion po ako with the whole school ng debate. So parang itinuloy-tuloy ko yun na parang activist. No? Aktivista po talaga ako. Ang dami ko pong pinagdaanan tungkol sa debate about Bible, whatever. Pero pinili ko itong politics kasi ang politics talaga, something like this. Ang politics kasi is the dirtiest profession in the world. So, habang tumatanda ako, marami talagang politician. Not all politicians are corrupt, but dapat ang pagkukurap ay ibinabahagi sa taong bayan ang kinukurap. Tama. Kaya pinili ko talaga ang political vlogger na pumuna sa mga politiko nga may katiwalian. Kasi dyan po ako against sa mga politician nga walang politiko nga hindi kurap. Totoo yan. No? Ang politiko, kurap lahat yan. Pero sana naman ibigay naman sa taong bayan yung kanilang ninanakaw. Kaya yun po talaga ang aking passion itong as a political vlogger. Okay po. Kaya pala. Ayon po sa balita, ikaw daw ay isang napakatapang pong vlogger kasi talagang binabarubal mo daw po ang mga politician like mayor, mga congressman. Totoo po ba? Bakit po? Paano mo to ginagawa yung katanungan mo, Miss Jing, hindi sa matapang. I'm not doing this for my own self. This is what I'm doing is for the whole world. No? Nga meron isang political vlogger na kagaya ko, hindi po sa tapang yun. Okay, may sense ka nga tapang, yes. Hindi po kasi madali nga ikay isang political vlogger kasi nandyan yung death threat, nandyan yung mga panakot, yes. Ang dami ko na pong death threat. Yung ako po'y naging ako po'y naging vlogger po ng isang mayor ng Misamis Occidental at ang aking binabarubal doon ay si Governor. I forgot, I don't want to mention kung sino po yung Governor ng Misamis Occidental. So, doon po ako naging matatag ang aking kalooban as a political vlogger kung paano ko pinupuna, kung paano ko binabarubal ang isang governor. Doon po talaga lumakas ang loob ko na kaya tanong ko na sa sarili ko nga, bakit ko to ginagawa? Kasi as a political vlogger, dapat meron ka po nito. Hindi po pwedeng pumuna ka sa isang politiko
nga wala kang sense. Bakit, sir? Ano po bang natapos mo at napakahusay mo about yan sa mga politika na yan? No. Nag-aral ka pa ba ng political science? Ay, no, hindi ako nag-aral ng political science. Natutunan ko lang ito. No, natutunan ko lang ito sa mga political vlogger. Kumbaga, ginaya ko sila, no? Mahirap ang political vlogger dahil kung wala kang sense, wala kang yung wisdom tungkol sa politics, kasi pinag-aralan ko ito. Hindi ko madali talagang political vlogger kasi dapat po alam mo po ang nangyayari sa Pilipinas, sa buong mundo. Lahat, ang mayor nito, pag-aralan mo kung ano ang kanyang background check, yung kanyang background family, at bakit itong mayor ng isang lungsod ay bakit ganito ang ginagawa sa ating lipunan. Kaya dapat ito, as a political vlogger, hindi po dakdak ng dakdak sa camera, dapat mayroon pong utak. Mayroon kahit anong batas, kahit kapunti, may alam ka. Kasi kung may kadibatehan ka, ng isang nagbabash sa'yo, dapat alam mo ang sasabihin mo counter sa kanya. Kasi hindi po pwedeng political vlogger ka lang na wala ka nito. Halimbawa, may kadibate ka, hindi mo alam yung mayor kung anong ginagawa sa isang lungsod. Dapat alamin mo lahat yan. Kaya mahirap po talaga ang political vlogger. Kaya pag ako'y nagva-vlog or live, after my life, talagang sumasakit po ang ulo ko kasi wala pa akong script. Alam niyo naman po yan. Hindi po ako, wala po akong nililista. Nasa utak ko po lahat yung step by step kung ano po yung aking sinasabi sa harap ng camera. Okay po, Sumbungan Channel. Ito na po ang last question ko. Ako po yung nagpapasalamat at nakaharap ko kayo personally. It's my honor. Ano po ang masasabi mo sa mga politika na may katiwalian? Sa akin po, ito na yung last question mo. Salamat naman para hindi umaba. Ang masasabi ko po sa mga politician na corrupt, na magnanakaw. Politician is the dirtiest profession in the world. Ang sa akin po, bago ho kayo magnakaw o mag-corrupt sa isang lungsod o barangay o basta opisyalis po ng gobyerno, situin po na ang inyong pong komunidad, yung pagnanakaw nyo, pagkukurap, ibahagi nyo naman po sa lipunan, hindi nyo pong pangsarili. Kung hindi nyo pangsarili nyo, dapat po ang inyong community o yung lungsod ay maging progress. Huwag nyo pong ibulsa. Normal po talaga ang politician na maging corrupt. Pero sa akin lang po sa mga politician po, ay sana ibahagi nyo naman po ang inyong mga ninanakaw nga yan naman po yung pera ng taong bayan po yan. Dapat po yung mga proyekto po ninyo, as a political vlogger, dapat po isinisigaw po yan sa lungsod kung magkano na po ang pondo ng isang lungsod. Diba? Kagaya po dito sa amin, sa Calamba, inahamon ko po si Mayor Rosisal nga, Mayor, ilathala mo kung magkano na po ang pondo ng Calamba City, Laguna ever since. Talagang sina-challenge ko si Mayor Rosisal hanggang ngayon. Hindi niya sinasabi kasi karapatan po ng People's Initiative, ng komunidad, ng taong bayan, kung magkano na po ang natitirang pondo ng Calamba City, Laguna, at yan po ay hindi pa nagagawa till now ni Mayor Rosisal ng Calamba City, Laguna. Maraming salamat po, Sir Sumbungan Channel. Walang problema. Wala ka ng katanungan? Gusto ko marami ka pang katanungan eh. Tama na po, okay na po ito. Maraming salamat and have a great day and blessed Sunday po. Thank you. Okay.